Hi, magandang umaga. Ngayong araw nga guys ay maaga akong nagising. Sa mga oras nito guys ay natimpla na nga ako ng aking kakapihin para mainit na naman ang aking sikmura. Pagkatapos ko nga magkape ay inasikaso ko naman yung dalawa kong anak. Hindi ko na nga pala nakuha ng pagpapaligo ko at pagpapakain ko sa kanila. Dahil sobrang busy ko na rin sa mga oras na yan para asikasuhin yung mga anak ko. Pagkatapos ko nga guys ay pinasunod ko na yung dalawang bata doon sa papa nila para umangkas na dahil aalis na kami. Oh, ayan guys, tuwing umaga guys ganito kami. Angkas sa papa nila, kasama ako. Pero bago ako sasakay dyan ay ibababa muna ni partner yung motor kasi medyo mataas dito yung aming daanan at hindi pa gaanong ayos. Okay, kapag nakaangkas nga pala ako dyan guys ay tuloy-tuloy na kami hanggang makarating na sa eskwelahan. Habang nagmumotor nga pala kami dyan guys ay pinatabi ko muna si partner kasi may nakita akong bakery. Bibilan ko muna yung dalawa kong anak ng tinapay. Para pagdating namin sa school ay dire-diretso na lang ang pasok namin at hindi na magturo yung dalawa kong anak ng kung ano-ano. Kaya ayan, nagbili na lang ako ng tinapay na kanilang babaunin para sa kanilang recess. Meron naman silang baon guys na pera kaso binibilan ko pa rin sila ng tinapay para kung sakali magutom sila meron silang makukuhang pagkain sa kanilang bag. Yan na nga guys, papunta na kami ng room nila. At ito, inahatid ko na nga yung anak ko sa kanilang room. Yan yung anak kong babae. Nauna ko nang ihatid yung anak kong lalaki. Sinunod ko naman tong anak kong babae. Yan. Mamadali na nga yan dahil malilate na daw siya. Ayan na nga guys, binantayan ko muna siya dyan ng ilang minuto. Habang ako ay nagbabantay, kinukuhanan ko muna siya ng video. So ayan, okay naman nga siya dyan. At bago nga pala ako aalis, ay sinisigurado kong okay yung aking mga anak. At dahil nga naghihintay yung asawa ko, ay lumabas na rin ako ng room para pumunta na sa kanya. Ayan. Naglakad-lakad na ako guys. At ayan na nga guys, malapit na ako sa gate. Ayan. Yan na rin naman si partner naghihintay sa akin. Yan, angkas na ako dyan guys. Tapos, biyahe hanggang sa makarating na sa aming bahay. At pagkarating nga namin ng bahay, ay sinandukan ko na rin siya para makapag-almusal bago umalis, bago pumasok sa trabaho, si Mr. ko. Ngayon, ayan, ito nga po pala yung ulam namin, yung tira pa po yung kagabi na Bicol Express. At sinabayan ko na rin kumain yung asawa ko kasi mamaya sasabay ako sa kanya papunta sa school at siya naman ay didiretso na sa kanyang trabaho. Kaya ayan, madali na rin kami kumain kasi mag-aasikaso na rin siya para maligo at magbihis. At ako naman ay magluluto muna ng kanyang baon habang siya ay naliligo. Ayan, eto na nga, pagkatapos namin kumain, niready ko na rin yung mga isusuot niya para magbibihis na lang at ako naman ngayon ay magluluto ng kanyang babaunin. Request niya po guys yung scrambled egg. Di ko na po pala nakuhanan yung paghihiwa ko ng mga ricado kasi nahirapan na po talaga ako maghawak ng cellphone para makapag-video. So ayan na nga guys, sinimulan ko ng magisa ng sibuyas dyan at ayan na nga, hinalo-halo ko na. At sinunod ko naman ang kamatis. Yan. Ginisa ko na rin po para nang sa ganun ay maluto na at naisunod ko na rin yung itlog. Ito po pala ay paborito niyang ulam kaya kahit araw-araw po ako magluto nito ay hindi siya magrereklamo, talagang gustong-gusto niya to. At nung maluto na ang sibuyas at kamatis, ayan, sinunod ko naman po yung itlog. Para nang sa ganun ay maluto na rin po. Yan. Ganyan lang po ako magluto ng scrambled egg. Napakasimple lang po talaga. Sa tingin pa lang at amoy ay napakasarap na. Kaya talagang tiyak mapaparami ang kain. Ayan na nga guys. Naready ko na yung baon ng asawa ko. Yan lang po ang kanyang baon ngayong araw. Okay na po yan sa kanya. Masaya na po talaga siya sa ganyang ulam lang. Kaya yun nga lang po nakakatuwa sa asawa ko, hindi mapili. Pagkatapos nga guys ay sumabay na ako sa asawa ko at ako daw ay hatid niya sa school bago siya pumasok sa kanyang trabaho. Ayan na guys, papunta na kami sa school para sunduin ko na yung kinder kong anak na babae. 8:30 na pala guys, labasan na ng anak kong kinder. Pero hanggang 12 pa kami dito kasi hintayin ko pa yung grade 2 kong anak na lalaki para makatipid kami sa pamasahe. Pagkawin nga namin ng bahay guys, nagpahinga ako saglit at pinakain ko na rin yung dalawang bata. At pagkatapos, pinatulog ko na rin sila. At nung makatulog na, ay gumawa na ako ng gawaing bahay. Ayan, nagugas-ugas muna ako ng mga pinagkainan namin. Ayan. Ganyan ako guys, araw-araw yan. Ganyan ang ginagawa. Pag nanito nga, laging busy at maraming gawain. Pero, kapag napapagod, pwede naman magpahinga. Para nang sa ganun, ay hindi naman mabigla ang ating katawan. Kaya, sa mga nanay dyan na sobrang sisipag, magpahinga rin tayo kahit paminsan-minsan. Alam naman natin na hindi na mauubusan tayo ng gawain sa loob ng bahay. Kaya, pwede rin tayo magpahinga. Kasi pwede pa natin balikan yung iba pa nating gawain na hindi nagawa ng hindi nagmamadali. Pagkatapos ko nga maghugas ay nagmap na rin ako ng aming sahig. At ayan na nga, nung matapos na ako magmap ay kinuha ko na rin ng mga nilabhan ko kahapon. Ayan, pinagtatanggal ko na dyan sa ipit-ipit na hangaran ko. Pagkatapos ko nga tanggalin guys ay tinupi ko na rin agad. Ganito ang buhay ng isang ina, walang katapusang gawain. Kapag napapagod, pwede magpahinga, huwag sumuko. Ganun lang guys ang gawin natin. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching. God bless and bye-bye.